Hello everyone! Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang different properties of parallelogram na pwede ninyong maging guide sa pag-solve ng angles, sides at diagonals ng isang parallelogram. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! So yung number 1 na property ng parallelogram, two opposite sides are congruent. Ibig sabihin, itong side LO ay congruent siya sa side EV. Yung side LE naman ay congruent siya sa side OV. Ngayon, find the values of the following. Letter A, hahanapin natin yung value ng X, yung value ng Y, at kung ano yung segment LO, segment LE, at yung perimeter ng parallelogram na LOVE. So, unahin muna natin itong letter A. Diba sinabi ko nga kanina na itong segment na to or side na ito ay congruent siya dito. Meaning to say na yung LO, segment LO, is congruent to segment EV. Ito yung property ng parallelogram. Ngayon, since meron tayong values dito na 4x minus 9 cm, i-substitute natin ito dito sa ating equation. So, 4x minus 9 is equal to, ano naman yung value ng side EV? That is x plus 6. Kung mapapansin ninyo, ito ay equation na. Kapag equation, ang gagawin lang natin ay pagsasamahin natin yung mga common terms or like terms. Ibig sabihin, yung x, i-transpose natin dito sa kabila. Then, yung negative 9 naman, itatranspose natin dito sa kabila. So, magiging 4x. Yung x magiging negative x na siya using the addition property of equality. Equals, kopyahin yung 6, yung negative 9 magiging positive 9 using the addition of property of equality. Then, combine like terms na 4x minus x, that is 3x. Kasi 4 minus 1, may invisible na 1 dyan, kaya 3. Then, copy the variable. Equals 6 plus 9 equals 15. Hindi pa yan yung final answer. Para makuha natin yung value ng x, ano ang gagawin natin dito para matira lang yung x? I-divide natin both sides by 3. Para makancel si 3, ang matira lang ay x. Equals 15 divided by 3 is equal to 5. So, ang value ng x natin is equal to 5. Ngayon, ano naman ang value ng y? Okay, so sinabi ko kanina na itong side na ito ay congruent siya sa side na ito. Meaning to say, yung segment LE is congruent to segment OV. Then by substitution, ano yung value ng segment LE? That is 3y minus 5 equals, yung segment OV naman ay y plus 9. Okay, so meron na tayong linear equation dito. Pagsamahin natin yung mga y at pagsamahin natin yung mga constant. Kaya magiging 3y. Yung y, ililipat natin dito sa kabila. Mag-change ng sign, magiging negative y. Equals, kopyahin yung 9. Yung negative 5 naman, ililipat natin. Kapag naglipat tayo, mag-change ng sign, magiging 5. Using the addition property of equality. Then, 3y minus y. 3 minus 1, kasi may 1 dyan, that is 2. Then, kopyahin yung variable na y equals 9 plus 5, that is 14. Ngayon, ang kailangan lang natin is y. So, ano ang gagawin natin para matira lang yung y dito? I-divide natin both sides by 2. Para makancel si 2, ang matira lang yung y. Equals 14 divided by 2, that is 7. So, the value of y is equal to 7. Then next, letter C. Kukunin daw natin yung segment LO. Segment LO, di ba ang value niya is 4x minus 9. Since ang value ng x natin is 5, isa-substitute lang natin itong x dito sa equation. So, magiging
4 times 5 minus 9 equals 4 times 5, that is 20, minus 9. 20 minus 9 equals 11. Since ang unit natin is centimeter, kaya 11 centimeter ang segment LO. Okay? Next, ano naman ang segment LE? Or side LE? Side LE is equal to 3y minus 5. By substitution, di ba may y tayo dito na 7? Kaya, yung 7, isa-substitute natin dito. So, 3 times 7 minus 5. Then, simplify. 3 times 7, that is 21 minus 5 equals 21 minus 5, that is 16. Since centimeter yung ginamit dito, kaya 16 centimeter ang side LE. Okay? So, this is the final answer. Since parallelogram ito, ang value ng LO ay 11 cm, di ba? Katapat niya yung segment EV, ibig sabihin 11 cm din ito. I-check natin. 5 plus 6 equals 11. Ito naman, ano naman ang measurement ng segment LE? That is 16 cm. Yung katapat niya, dapat 16 to. That is y, ano yung y natin? 7. Plus 9, 7 plus 9 equals 16 cm. Ngayon, paano natin kunin yung perimeter ng parallelogram na LOVE? Diba ang perimeter ay i-add lang natin lahat ng measurement ng sides. So, ang perimeter ng parallelogram is equal to 11 plus 11, 22, plus 16 plus 16, that is 54 cm. Kasi centimeter yung ginamit natin. Okay? So, this is the perimeter of the parallelogram LOVE. Ang second na property ng parallelogram ay any two opposite angles are congruent. Ibig sabihin yung angle na ito at saka ito ay congruent. Ganon din yung angle E at saka yung angle A. Gagamitin din natin yung property na two consecutive angles are supplementary, meaning to say yung mga magkakasunod na angles ay equal siya sa 180 degrees. Sa ating parallelogram na CARE, ang hahanapin natin ay yung value ng X, Y, angle R, angle E, and angle C. Ngayon, para makuha natin yung value ng X, gagamitin natin yung property na two consecutive angles are supplementary. Meaning to say, yung angle C plus angle A is equal to 180 degrees. Hindi natin pwedeng gamitin itong angle E kasi Y yung kanyang variable, kaya ito munang angle C. So, yung angle C ay 2x plus 4 degrees plus yung angle A naman ay 60 degrees equals 180 degrees. Then, combine like terms, 2x, 4 plus 60, that is positive 64 degrees equals 180 degrees. Combine like terms, yung 64 i-transpose natin dito sa kabila, mag-change ng sign, and magiging 2x equals 180 minus 64 na. Mag-change na siya ng sign. And then, simplify, 2x equals 180 minus 64, that is 116. Ngayon, ang kailangan natin ay yung x. Ano ang gagawin natin para matira lang yung x dito? I-divide natin by 2. Kapag nag-divide tayo ng 2 dito, dapat mag-divide din tayo ng 2 dito. Para makancel yung 2, yung x lang ang matira, 116 divided by 2, that is 58. So, the value of x is equal to 58. Yung pangalawang kukunin naman natin ay yung value ng y. Okay. Since meron siyang katapat na angle A, di ba, angle E is congruent siya sa angle A. Kasi, opposite angles are congruent. Ibig sabihin, 3y plus 9 degrees is equal to 60 degrees. Simplify, 3y, yung 9, transpose natin dito sa kabila, mag-change ng sign, so magiging negative 9. Simplify, 3y equals 60 minus 9, that is 51. Anong gagawin natin para y lang yung matira dito? I-divide natin by 3. Kapag nag-divide dito, dapat mag-divide din tayo dito sa kabila. Makakancel ito, y equals
51 divided by 3, that is 17. Okay? So, the value of y is equal to 17. Dapat kabisaduhin ninyo yung mga properties ng parallelograms para alam ninyo kung paano nga bakunin yung mga equations sa given. Then, ano naman ang angle R? Diba, ang consecutive angles ay supplementary, meaning to say, angle R plus angle A is equal to 180 degrees. I-substitute natin yung value ng angle A, so that is angle R plus, ano yung angle A? That is 60 degrees equals 180 degrees. Then, simplify. Yung 60 transpose sa kabila, so magiging angle R equals 180 degrees minus 60, kasi mag-change ito ng sign. Then, angle R equals 180 degrees minus 60, that is 120 degrees. Meaning to say, yung angle R ay 120 degrees. Ngayon, ano naman ang angle E? Diba, opposite angles are equal, meaning to say, yung angle E is congruent siya sa angle A. If angle A is equal to 60 degrees, then we can say that angle E is equal to 60 degrees din kasi opposite angles are equal. Letter E, ano naman ang measurement ng angle C? Angle C is congruent to angle R, di ba? Since yung angle R is equal to 120 degrees, then yung angle C naman is equal to 120 degrees din. Okay? So, ganun ang pagdetermine ng mga values sa given na angles sa parallelogram. Using the property of parallelogram number 4 na diagonals bisect each other. Ibig sabihin ng property na yon, itong diagonal na ito ay hinati niya yung diagonal na RS into two equal parts. Meaning to say, yung segment RA is equal to segment AS. At ganun din itong diagonal na ito, hinati niya yung segment EO into two equal parts. Yung segment EA is equal to segment AO, okay? Meron tayong given dito na parallelogram ROSE at nag-intersect sila sa point A. Ang segment AO ay 15 at ang segment EA naman ay 3y. Ang segment RA ay x minus 3 and ang segment AS naman ay 3x minus 35. Ngayon, ang hahanapin natin ay yung value ng x, y, segment RA, segment RS, and segment EO. Ngayon, paano natin kukunin yung value ng x? Since segment RA is congruent to segment AS, then we can use this property. Substitute lang natin yung mga given values. Ano ba yung segment RA? That is x minus 3 equals, yung segment AS naman ay 3x minus 35. Then, simplify. Pagsamahin natin lahat ng x dito sa left side at yung mga constant naman dito sa right side. Or, pwede namang yung mga constant ay nandito sa left side at yung mga may variable na x dito sa right side. So, negative 3. Transpose natin yung negative 35 magiging positive 35, mag-change ng sign. Equals 3x. Yung negative x, lipat natin magiging negative x. Then, simplify. Negative 3 plus 35, magkaiba ng sign, subtract. 35 minus 3 is equal to 32. Ang sign niya is positive, kaya positive 32. Equals 3x minus x is equal to 2x. Ngayon, para matanggal yung 2, i-divide natin ng 2. At ganon din dito sa kabila. Para makancel yung 2, ang matira lang ay x. 32 divided by 2, that is positive 16. So, x is equal to 16. So, the value of x is equal to 16. Ngayon, paano naman natin kukunin yung value ng y? Parallelogram ito, congruent yung segment EA, congruent to segment AO. Then, isubstitute natin yung mga values. EA is equal to 3y equals AO is equal to 15. Ano ang gagawin natin para makuha natin yung value ng y? I-divide natin sa 3 para makancel. Kung nag-divide tayo ng 3 dito, dapat mag-divide din tayo ng 3 dito. So, y equals 15 divided by 3, that is 5. So, the value of y is equal to 5. Next, paano naman natin kukunin yung segment RA? Segment RA is equal to
x minus 3. Since meron na tayong x na 16, isubstitute lang natin ito dito sa x. So, equals 16 minus 3. 16 minus 3 is equal to positive 13. Ibig sabihin, yung segment RA is equal to 13. Ngayon, ano naman ang sukat ng segment RS? So, ano daw yung sukat nitong kabuuan nito? Diba yung segment RA ay 13? Ibig sabihin, pwede nating i-add yung segment RA at segment AS. Since equal sila, kung 13 ito, 13 din ito. Ibig sabihin, RS is equal to 13 plus 13. Our segment RS equals 26. Okay? So, ang segment RS is 26. Ano naman ang segment EO? Segment EO equals, since yung AO ay 15, yung EA ay 15 din kasi equal sila. So, 15 plus 15 is equal to 30. So, segment EO is equal to 30. Okay? Ang panglimang property of parallelogram ay, a diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into congruent triangles. Ibig sabihin nito, yung diagonal na CL, hinati niya yung parallelogram into two congruent triangles. Ibig sabihin, yung triangle CML is congruent to triangle LAC. Meron tayong parallelogram dito na CALM. Yung angle LCM ay 27 degrees at yung angle CLM naman ay 18 degrees. Ito yung mga given. Ngayon, ang hanapin natin ay yung measurement ng angle CML. Diba ang kabuuan ng isang triangle ay 180 degrees? Ibig sabihin, i-add lang natin yung angle CLM plus angle LCM plus angle CML is equal to 180 degrees. Ibig sabihin nito, kapag pinagsama-sama natin yung angle na ito ay 180 degrees. Angle CLM is equal to 18 degrees plus angle LCM is equal to 27 degrees plus yung hinahanap natin ay yung measurement ng angle CML equals 180 degrees. Combine like terms, 18 plus 27, that is 45 plus angle CML equals 180 degrees. Para makuha natin yung measurement ng angle CML, i-transpose lang natin yung 45 dito, mag-change ng sign, magiging negative 45 degrees. Then, angle CML is equal to 180 minus 45 is equal to 135 degrees. So, ang measurement nito ay 135 degrees. Ngayon, ano naman ang measurement ng CAL? Sa previous video, di ba sinabi ko, opposite angles are congruent. Kung ang angle CML ay 135 degrees, ibig sabihin, yung angle CAL ay 135 degrees din. Okay? Kasi opposite angles are congruent. Ano naman ang angle ACL? Ano daw yung angle na ito? Kung maalala ninyo, yung tinuro na sa inyo ng grade 8 kayo, alternate angles are congruent. Itong angle na ito ay congruent siya dito. Meaning to say, kapag 18 degrees ito, 18 degrees din ito. So, the measurement of angle ACL is equal to 18 degrees. Ano naman ang measurement ng angle ALC? Ganun din. Ano ang alternate angle nito? Yung 27 degrees. Alternate angle are congruent. So, kung 27 degrees ito, 27 degrees din ito. So, angle ALC is equal to 27 degrees. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!